Okay, ngayon guys, pag-aaralan naman natin ay about big O notation. Ano nga ba tong big O notation na to? So, yung big O notation guys, yan yung ginagamit nila para malaman kung gaano kabilis mag-run yung isang application or yung mga function na meron sa mga application. So, for example, sa JavaScript, so gumagamit tayo ng mga function, di ba? So, alamin natin ano yung mga sample function ng bawat big O notation classes. So, ano ba yung mga big O notation classes? So, mag-umpisa tayo sa pinakamabilis na big O notation. Itong O1. So, ito yung constant time na tinatawag, no? Ito yan. So, ang example natin dito ay itong function na to, yung constant time. So, tumatanggap siya ng array. So, nasabi natin mabilis siya yung pinakamabilis dahil itong function na to ay nagre-return ng mismong value ng array. So, dito kasi guys, alam na natin kung ano yung index. Ang index dito ay itong index 0. So, sobrang bilis nga naman talaga nito guys. Dahil index 0 eh. So, kung ano yung laman ng index 0, yun ang i-return agad ng function na to. Eh, paano kung yung array ay may laman na 1 million? So, kahit 1 million pa yan guys, yung laman ng array, basta alam mo yung index, mabilis pa rin yan guys. So, as long alam mo yung index number, so, mabilis mag-execute yung ating function. Kahit 1 million pa yan or 1 billion. Same yung time pa rin, no? Kaya siya tinawag na constant time. Regardless kung gaano kalaki tong array na to, ganun pa rin yung time para ma-execute niya yung buong function. So, next na pinakamabilis sa big O notation classes ay itong O log n, no? Or logarithmic time. So, ito yung sample function natin dito. Meron tayong dalawang sample function, no? Itong logarithmic time at itong binary search. So, napansin nyo guys, so sa unang function, so meron siyang while loop at dito nagdi-divide siya, no? Hinahati niya sa gitna yung input. So depende rin sa value ng n natin dito, no? Kung 1 million yan, so iraran niya yung buong function, no? Pero hinahati niya sa gitna, kaya siya mabilis. So, kung mayroon kang 1 million, so, pag hinati niya yun, magiging, sa next iteration, magiging 500,000 na yun. Hanggang hindi niya na ma-divide sa by 2, no? So, doon siya mag-i-stop. Kaya siya mas mabilis din, no? Kasi nga, biruin mo, 1 million hinati niya sa gitna para mas mabilis siya mag-execute. Same din with the binary search, no? So, sa binary search, hinahanap niya rin yung gitna, no? So, parang dito, hinahanap niya yung mid. So, dinivide niya rin by 2. So, yun yung tandaan nyo lang sa O log n, no? So, hinahati niya lagi yung kanyang, yung input. Hinahati niya by half. So, pag may nakita kayong function na hinahati sa gitna yung input, so, yan, gumagamit yan ng O log n or logarithmic time na big O notation. So, siya yung pangalawang pinakamabilis mag-execute. Ano naman yung pangatlong mabilis na mag-execute? Ito namang linear time. So, kaya siya tinawag na linear kasi nga sabi dito, no, one time lang siya nag-execute tong ano na to, itong for loop na to, kaya siya mabilis. Pero depende pa rin kung gaano kalaki yung pinasa natin ditong input, no? Kung yung nasa 1 million to, so medyo rin yan, medyo mabagal pa rin yan kumpara sa kay logarithmic time. Kasi si logarithmic, di ba, hinahati niya sa gitna. Ito naman si linear time, so hindi siya naghahati sa gitna. So ina-execute niya from 0 hanggang 1 million. For example, kung 1 million yung laman nitong array natin. So, okay, dito na tayo sa number 4, itong linear rhythmic time. So, dito guys, medyo bumabagal na rito yung
yung execution ng ating mga function. So napansin nyo rito, yan, marami na siyang mga ginagawang process dito, no. So napansin nyo rito, tinawag niya ulit yung same function dalawang beses pa, at meron siyang inner function sa loob. So yung function, meron siyang functions ulit sa loob. Ito yung inner function niya, yung merge. At yung merge na yan, guys, merong while loop sa loob. So yan, isipin nyo na lang kung gaano katagal mag-run din to, no? Kung konti lang yung laman ng array, medyo mabilis pa rin mag-run naman to. Pero kung nasa million na, yun, sobrang bagal na yan, guys. Next ay itong quadratic time. So kung mabagal na to, guys, so ito mas mabagal itong quadratic time. So napansin nyo rito, meron siyang dalawang for loop. Sa loob ng for loop, may for loop pa. Kaya yan, kaya mabagal siya mag-execute, no? Depende pa rin sa laman ng matrix, no? Kung nasa million yung value nitong matrix na to, so matagal talaga mag-execute to. Pero kung nasa lang naman, actually kung nasa hundreds lang, mabilis pa rin naman siya mag-run talaga. Kasi mabibilis naman mag-execute yung mga computer natin ngayon. Pero kung nasa million or billion yan, so yan, pwedeng mag-crash yung mga application yun yan. Dahil sobrang bagal na nun, guys. So kapag gagawa kayo ng function, guys, so check nyo rin kung gaano ba yung paano, ano yung maximum size nung input na gagamitin ng function nyo. Kung aabot to ng mga million or billion, so yan, siguro makailangan yung magbawas ng for loops. So huwag kayo maggagamit ng dalawang for loop. So next, dito tayo sa exponential time. Kung mas mabagal to, ito na yung sunod na mas mabagal. So isipin na lang natin times 2 yung kabagalan nitong number 6, no? Exponential time. So napansin nyo rito na dalawang beses niya tinawag yung same function. Tinawag niya sarili niya. So isipin nyo na lang kung nasa million yung value nitong n na to, no? Matagal siya mag-execute, no? So recursive yung call niya. At possible din na pwede mag-crash yung application nyo dahil sobrang bagal ito mag-execute, guys. At yung last na pinakamabagal sa lahat ay itong factorial time, or on plus yung mayroong exclamation point. Ano ba yung factorial time, guys, no? So pag sinabing factorial time, yan yung kunyari 10, factorial ng itong factorial ng 10 ay kinukuha natin yung mga numbers na less than 10, so tapos minumultiply lang natin, no? To kunyari 9 times 8 times 7 times 6 yan. So ganyan, guys, yung pagkuha ng ng factorial time or factorial ng isang number. So dito, guys, sa function natin, so kung kunyari nasa million to, yung value ng n natin ay 1 million. So yung next yung di ba, 900,999. So isipin niyo na lang ganun siya kabagal. So from 1 million to hanggang 0, ganun siya mag-execute yung flow niya, no? Dito rin, guys, meron din siyang mga for loop. So yan, dalawang for loop ulit. So kaya siya mabagal din mag-execute itong function na to. So guys, so hangga't maaari, iwasan nyo, guys, gumamit ng mga dalawang for loop, no? Ay yung sa loob ng for loop may isa pang for loop. So hangga't maaari, iwasan nyo yan. Lalo na kung ini-expect nyo na malaki yung magiging yung size ng inyong input dito, o yung size ng inyong parameter. Hangga't maaari, bawasan nyo yung for loop. So yan, guys, yung 7 classes ng Big O notation. Importante na malaman nyo yung 7 classes na to, guys, no? So para malaman nyo kung gaano ba kabilis mag-execute yung inyong mga function. So pwede nyo gamitin tong Big O notation sa iba't ibang programming languages. So tandaan nyo tong 7 classes ng Big O notation. Itong constant time, pangalawa yung logarithmic time, pangatlo yung linear time, ang 4 linear arithmetic time,
Panglima, yung quadratic time at exponential time. At panghuli, itong factorial time. Okay guys, so tandaan nyo, pinakamabilis ay yung constant time. At ang pinakamabagal sa lahat ay itong factorial times. Okay guys, yan yung ating tutorial about big O notation. Sana may natutunan kayo at magamit nyo to sa inyong mga next program.